Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagsimula na ngang nagsisugod sa akin ang 7 tauhan ni Leo. Siya naman ay nakaupo lang habang may 2 mandaragit ang nasa kanyang mga gilid. Inilabas ko na agad ang kyanite. Nagsalita naman si Ermitanyo sa isip ko. Lino, gusto ko lang ipaalala sa iyo na pwede mong gawing mahabang latigo ang kyanite. Nagawa mo na yung dati. Kaso kapag masyado ka nang nag-iisip ng malalim ay nakakalimutan mo na. Ay, oo nga pala. Mabuti at ipinaalala mo, Ermitanyo. Salamat ah. Inilabas ko muna ang kyanite sa anyong 2 espada. Tig-2 kong umatake ang mga kaharap kong mandaragit. Mas magaling silang lumaban kaysa doon sa mga tauhan dati ng ama ni Leo na si Tomas. Mabilis naman ako yumuyuko at gumugulong sa lupa kapag ginagamitan nila ako ng paghampas ng malapad nilang pakpak. Pagkatayo ko, saka magkasabay kong tinutusok ng 2 espadang kyanite. Kaso bago pa ako makagawa ng panapos na atake para tapusin na ang mga iyon, ay bigla namang may sisipa sa likuran ko. Kung minsan naman ay magkasabay na kalmot. Hindi ko alam kung mabagal lang ba talaga ako o sadya silang mabilis kumilos, kaya hindi ako makalamang sa kanila. Idagdag pa na marami rin talaga sila. Patakbong umatake ang isa sa kanila. Sinalubong ko naman ng pagsaksak ng kyanite, pero bago pa kami magkasalubong ay biglang lumipad pa itaas. Tapos may biglang lumitaw sa inalisan noon na siyang gagawa ng atake. Dahil sa masyado nang malapit, kaya hindi ko na nagagawang umilag. Napasabi na lang ako ng, ano to? Volleyball? May fake na pagpalo? Tapos iba pala ang bubomba mula sa likuran? Naisip ko na kailangan ko rin gumamit ng ataking hindi nila alam para kasi pinaglalaruan na lang nila ako. Kita ko rin na nakangiti si Leo at pumapalakpak pa kapag napapatalsik ako ng mga tauhan niya. Sabi ko sa isip, sige, subukan niyong ulitin ang ataking may pag-fake at magiging katapusan niyo na. Abala ako nakikipagpalitan ng pag-atake sa 2 aswang noong makarinig ako ng sigaw mula sa likuran na tila bumubuelo ng pagtakbo. Noong nasa 4 na hakbang na lang sa akin ay mabilis iyong lumipad pa itaas. Mabilis ko ring binago ang anyo ng kyanite. Naging latigong mahaba iyon at ikinalawit ko sa leeg noong lumipad. Sabay malakas na hatak pa ibaba. Kaya pumalo iyong nasa itaas doon sa kasama niya na gagawa sana ng atake. Lagpak sila pareho sa lupa. Mabilis ko ring nilapitan at sinaksak ang gilid ng leeg gamit ang kyanite, papabaon sa katawan. Napasigaw ang mga nasa likuran ko. Hindi nila inakala na mahuhuli ko ang atake ng 2 iyon. Sabay-sabay na sumugod sa akin ang 5 mula sa likuran. Iwinasiwas ko naman ang latigo sa lupa. Lahat sila ay napatid at napasubsob. Ginamit ko ang bilis ng tikbalang, sabay takbo sa kanila at isa-isang pinagsasaksak ng espadang kyanite. May isa pang nagtangkang lumipad. Pinasabitan ko kaagad ng latigo, sabay hatak pa ibaba. Bago pa bumagsak sa lupa, ay sinalubong ko na rin ang pagsaksak ng espadang kyanite sa dibdib. Nakita kong napatayo si Leo sa kanyang kinauupuan na tila nanggigigil.
Lumingon naman ako sa kabilang bahagi. Nakita kong tagilid na sa laban sina Tingting at ang grupo ni Mang Manuel. Kaya naisip kong gamitin ang kidlat para malipulan ng sabay-sabay ang mga naroon. Ting! Umatras na kayo lahat! Iwanan niyo na ako rito! Ha? Hindi pwede, Kuya Lino! Hindi kita iiwanan dito! Pasigaw na sagot niya pa sa akin. Muli naman ako sumigaw. Ting! Sundin niyo na lang ang sinasabi ko! Wika ko pa, sabay titig ng masama sa kanya. Mabuti dahil mukhang nakuha niya naman ang ibig kong sabihin. Kumuha siya ng mga sibat at pinagbabato sa dalawang papasugod kina Mang Manuel. Mang Manuel, tara na! Hila pa ni Tingting sa mga ito. Narinig kong pumapalag pa si Mang Manuel, pero sinagot lang siya ni Tingting. Mang Manuel, magtiwala kayo kay Kuya Lino. Alam niya ang kanyang ginagawa. Sumigaw naman ako agad. Hoy! Kayong mga mandaragit! May hamon ako sa inyo! Unahin niyo akong talunin para wala nang makakahadlang sa inyo na talunin ang mga kasamaan ko. Agad naman silang bumaling sa akin. Ermitanyo, 80% ng kidlat ang ipaulan mo para marami at malawak ang sakop. Dito sa gitna mo ipatama kasama sa kinaroroonan ko. Ha? Paano ikaw, Lino? Huwag kang mag-alala. Sasalagin ko na lang ng kyanite at hihigupin ang kuryenteng tatama sa akin. Sige, Lino. Ariglado. Tumakbo ako papasugod sa napakaraming mandaragit na excited din yata na makipagyakap-yakap sa akin. Noong malapit na sila ay saka ako sumigaw ng, Ngayon na! Pagkasabi ko lang noon ay umulan ng guhit ng kidlat sa gitna ng campus. Maging ako ay kasama sa mga tinamaan. Nanatili lang akong nakatayo habang nakataas ang mga kamay na may hawak na espadang kyanite. Doon tumatama ang kidlat at diretsyong hinihigo, kaya hindi na iyon dumadaan pa sa katawan ko. Tila mga paniki naman na nawalan ng buhay sa itaas ang mga mandaragit na halos magkakasabay na nahuhulog sa lupa. Pagkabagsak ay makikitang tostado na ang kanilang mga pakpak at sunog ang katawan. Nang muling magsalita si Leo, Sabi ko na nga ba gagamitin mo yan. Basang-basa ko na ang mga galaw mo na yan, Lino. Nakita ko siya. 10 ng kanyang mga tauhan ay nakatayo lang at walang galos habang nakataas ang kamay. Inaaninag ko kung ano iyong nasa dulo ng kanilang kamay. Parang may kung anong aparato ang naroon. Ito ba ang tinititigan mo, Lino? Isa itong aparato na tinatawag na lightning arrester. Siguro alam mo na agad sa pangalan pa lang kung para saan ito. Huhulihin lang nito ang kuryente ng kidlat at magiging enerhiya sa loob na siya namang magagamit namin bilang karagdagang enerhiya sa aming mga pakpak. Dahil sa kuryente ng kidlat, ay mas magiging matalim ang pakpak namin at matibay. Isang simpleng hiwa lang ay kayang makaputol ng kahit 5 ulo ng sabay-sabay. Mga bata, ipatigim niyo sa ating panauhin ang talim ng ating mga pakpak na mula rin sa kanyang kidlat. Mabilis umatake ang mga iyon sa akin. Sinalag ko ng espadang kyanite ang mga pakpak nila na pumapalo, pero hindi na iyon napuputol. Naging matibay pa nga iyon. Napapatras ako dahil sa lakas noon. Naisip ko na kung isa nga lang sa kanila ay hirap na ako, paano pa ang 10? Nasa mahigit 10 na lang kasi silang natitira. Iyon lang may mga hawak na aparato ang natirang buhay. Ting! Tumuloy na kayo sa pagtakas! Sige na! Mamamatay kayong lahat kapag hindi pa kayo umalis kaagad! Sigaw ko pa sa mga ito dahil may nararamdaman akong mabigat na aura na paparating. Triple sa aura ng isang burhamin. Ibig sabihin, kapag nakalapit iyon sa eskwelahan, kung hindi paralisado, ay siguradong babawian ng buhay sina Tingting, pati na ang buong grupo ni Mang Manuel. Sa tingin ko,
ay paparating na iyong sinasabi ni Leo na panauhing pandangal. Ilang saglit pa ay nakita kong napayuko si Leo pati na ang mga tauhan niya. Mukhang nahihirapan na rin silang tagalan ang enerhiyang iyon. Ako man ay napapaluhod na rin sa lupa sa sobrang bigat sa pakiramdam. Nagsimulang umuga ang lupa at nagkaroon ng biyak sa gitna ng campus. Isa-isang nagsiliparan ang mga tauhan ni Leo papalayo. Hindi na talaga nila kinaya ang enerhiyang iyon, kaya kailangan nilang makaalis. Nakapikit na ako noon, pero pilit kong ibinubukas ang aking mga mata upang tignan kung sino ang lalabas mula sa nabiyak na lupa. Unti-unting may umuusbong na lupa mula sa ilalim, hanggang sa makita ko ang 5 mga nilalang, o mas tamang tawaging 5 kababaihan na nakarobang pula. Magaling, Leo! Nagawa mong mahuli ang babaylang ito. Malaki ang utang nito sa akin. Tama ba, Lino? Wika pa noon sa akin. Pilit ko siyang tinitignan sa mukha pero madilim. Tapos inalis niya ang pamandong ng roba sa kanyang ulo. Pamilyar ang mukha niya sa akin pero hindi ko maalala kung sino siya. Masyado siyang maganda pero napakadilim naman ang kanyang aura. Mukhang hindi mo na nga ako naaalala, Lino. Masyado na ba akong gumanda? Gawa yan ang kapangyarihan ng Nara ka. Ako ito, Lino, si Alessandra, kakambal ni Alexander. Nagulat ako sa aking narinig. Ha? Paano nangyaring nabuhay ka? Nakita kitang binawian ng buhay. Tanong ko pa rito. Simple lang. Siyempre binalikan ako ni Kuya at inialay sa isang prinsipe ng Naraka upang mabigyan ng buhay. Pero hindi dito sa ibabaw ng mundo, kundi sa kailaliman ng mundo, kasama niya. Kapag nalipol na namin lahat ng mga may lahing babaylan, ay may aakyat na namin dito sa mundo ng mga tao, ang Astra, na pamumunuan ng konseho ng Naraka. Sinagot ko naman siya. So, sa madaling sabi, asawa ka na ngayon ng isang nilalang ng dilim. Oo, Lino, tama ka. Ganun nga. Eh kung naparito ka para patayin ako, di sige na, simulan mo na. Mukhang wala rin naman ako mailalaban sa ganyang kataas na level na kapangyarihan mong itim. Tama ka, Lino, wala kang ang mailalaban. Dahil 5 doble ng kapangyarihan ang meron ako sa level ng isang pangkaraniwang burhamin. Idagdag pa na mas lalo pang pinapalakas ang aking enerhiya mula sa 4 kong tagapaglingkod. Pero huwag kang mag-alala, Lino. Hindi ko misyon ang patayin ka. May ibang plano na sa'yo si Apong Natoy. Ha? Ano naman? Di gawin kang kakampi. Bakit daw kasi sasayangin ang isang malakas at matalinong babaylan kung pwede namang pakinabangan? Huwag nga kayong managinip ng gising dahil kahit ano gawin nyo ay hindi ako aanib sa inyo. Tumawa naman siya ng malakas. Sige, Lino, saka mo yan sabihin sa akin pagkatapos kitang sanayin. Ang mga mahal mo sa buhay ay iyong makakalimutan. Tanging ako na lang at ang boses ko ang papangarapin mong marinig. Kayong mga nakikinig dyan na nakatago sa bundok, makinig kayong mabuti. Dadali namin si Lino sa Santa Monica. Kung gusto nyo pang makita ang kanyang katawan, dalhin nyo ng buhay sa Santa Monica ang isang birhen na dalagang babaylan. Meron kayong 3 linggo. Dahil pagkatapos noon ay hindi nyo na makikitang muli kahit ang labi ni Lino. Sumigaw naman ako. Ting! Kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong pupunta ng Santa Monica! Sabihin mo kay Rafael na nabigo ako! Patawarin niyo ako lahat! Wika ko pa hanggang sa may nakita akong halos isang ruler na haba na kahoy na kulay pula. Hawak iyon ni Alessandra. Hindi ko alam kung para saan iyon. Parang hindi rin kasi mukhang armas dahil wala namang talim. Pabilog lang ang dulo noon na parang talong. Matapos kong sumigaw,
ay biglang idiniin iyon ni Alessandra sa akin. Napahiyaw ako sa sobrang sakit. Kakaiba ang sakit noon, doble ng 10 beses sa sakit ng nakukuryente ng kidlat. Iyong sakit na parang sa lahat ng ugat gumagapang ang kuryente at may matinis na sigaw na maririnig sa utak ko. Habang pumapalahaw ako, ay naririnig ko rin pumapalahaw sa sakit si Ermitanyo. Pinilit kong humakbang papalayo pero nakakatatlong hakbang pa lang ako ay agad na rin akong natumba. Ermitanyo, baka ito na ang huling pakikipaglaban natin. Maraming salamat sa ating pinagsamahan. Ibigay na natin sa babaeng ito ang lahat ng meron tayo. 100% ng kidlat at 100% ng kyanite. Paalam, Ermitanyo. Sige, babaylan. Paalam din sa'yo. Nanghihinang wika pa ni Ermitanyo. Sabay kumpas ko paturo sa babaeng si Alessandra. Dumagundong ang malakas na kulog at kumapal ang ulap sa itaas namin. Pero makikita sa mukha ng babae at mga kasama niya na hindi sila natatakot o nababahala sa gagawin kong pinakamalakas na atake. Ilang segundo pa ang lumipas ay nakita kong gumuhit na sa itaas ang matatabang kidlat papunta kay Alessandra. Pero laking gulat ko dahil bago yun tumama sa kanya ay biglang lumiko at lahat ng guhit ng kidlat ay sa akin tumama. Doon na ako nakaramdam ng sakit na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng buhay. Dahil po sa pagkamatay ni Kuya Lino, kaya ako muna ang papalit sa pagsasalaysay ha. This is Ting Ting, the sidekick on the house. Naway pagtiyagaan niyo muna ang pagsasalaysay ko dahil wala na ang ating bida. Pero huwag kayong mag-alala ha, gagawin natin ang lahat para maibalik si Kuya Lino. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Matapos kong marinig ang sigaw ni Kuya Lino na umalis na kami, ay unti-unti kong nararamdaman ang mabigat na aura. Kahalintulad iyon noong naramdaman kong puwersa ng kambal na sina Alexander at Alessandra. Mabilis kong sinabi kina Mang Manuel na umakyat na at bumalik na sa itaas, tapos magsitago na muna sa kuweba. Nagpaiwan ako sa hindi kalayuan ng classroom. Iniisip ko kasi na baka may magawa pa ako para matulungan si Kuya Lino. Pero habang tumatagal ay mas lalong bumibigat ang aura sa kapaligiran. Nasasabayan pa ng pag-uga ng lupa. Hirap na akong huminga at hirap na rin makamulat ng mata. Kaya pagapang na akong naglakad papaakyat sa bundok para makapasok na rin sa kuweba. Narinig ko pa ang malakas na palahaw ni Kuya Lino na halatang nasasaktan ng sobra-sobra. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Gusto ko siyang balikan upang tulungan pero hindi ko naman magawa. Halos ang isang hakbang papabalik ay hindi ko na kaya. At alam kong kapag nagtagal pa ako roon sa ibaba ay mawawala na rin ako ng malay. Kaunti na lang ay naroon ako sa itaas nang makita kong gumamit si Kuya Lino ng kidlat. Napakaraming malalaking guhit ng kidlat na iyon na sa buong pagsasama namin ni Kuya Lino, noon ko palang nakita. Ibig sabihin, ibinuhos niya na lahat ng kapangyarihan ng kidlat para tapatan ang kalaban niyang naroon. Hindi ko rin naman nakita kung ano ang itsura noong nilalang na kinakalaban ni Kuya Lino. Siguro isang burhamin o prinsipe kasi sobrang lakas ng aura. Umiiyak ako habang naglalakad papalayo. Hindi ako makapaniwala na sa misyong iyon magtatapos ang buhay ni Kuya Lino. Matapos kasi ng malakas niyang sigaw ay hindi ko na naramdaman pa ang aura niya. Parang bigla na lang siyang nawala o mas tama sigurong isipin na nawalan na siya ng buhay. Nagpatuloy na ako sa pag-akyat. Alam kong mas mahalaga kay Kuya Lino na mailigtas ang mga taong taga Santo Tomas. Kaya gagawin ko na lang lahat ng aking makakaya para mailigtas sila
at hindi masayang ang pagbubuwis ni Kuya Lino ng buhay. Noong makabalik ako sa kuweba ay nakita kong kaunti lang ang naroon. Bali ang grupo lang ni Mang Manuel, pero lahat sila ay dumudugo ang ilong. Maging ako man ay dumudugo na rin. Sobrang sakit na kasi sa ulo ng pakiramdam doon sa itim na aura ng burhamin. Mang Manuel, nasaan ang mga tao? Ting-ting, patawarin mo kami. Hindi namin sila magawang pigilan. Bahala na raw sila sa kaligtasan nila. Kaysa raw mamatay na lang dito dahil sa tindi ng mabigat na aura. Ding, nasaan si Lino? Tanong pa ni Mang Manuel. Wala na siya, Mang Manuel. Wala na siya. Ha? Ganun-ganun lang yun. Hindi ba natin babalikan? Mang Manuel, hindi natin kaya lumapit sa kinaroroonan ni Kuya Lino o noong kalaban niya. Baka hanggang sa may likuran ng classroom lang ang mararating natin at mamamatay na rin tayo pagkarating doon. Ano ito, Ting-Ting? Sinasabi mo bang wala na tayo magagawa? Tila naiiyak na wika pa ni Mang Manuel. Umiling-iling na lang ako. Tapos napalugmok na ako sa lupa dahil sa bigat ng pakiramdam. Makalipas lang siguro ang mahigit 15 minuto ay nawala na ang mabigat na pakiramdam. Ting-Ting! Ting-Ting! Gumising ka! Dinig kong gising sa akin ni Mang Manuel. Noong magmulat ako ng mata ay naroon ako sa loob ng kuweba pero sa may buka na lang banda. Lahat din ng mga kasama ni Mang Manuel ay wala ng malay. Anong nangyayari, Mang Manuel? Tanong ko pa rito. Nakita kong sumenya siya sa kanyang bibig na wag raw akong maingay tapos may itinuturo sa labas. Lumingon ako roon. Nakita kong may mga lumilipad na mga nilalang. May mga pumapalaho din ng mga tao na kanilang mga nadadagit. Napailing-iling na lang ako sa nangyayari. Hindi ko maisip kung saan kami nagkamali. Pinlano namin itong mabuti. Nagmasid din kami at hindi nagpadalos-dalos. Paanong natalo kami? Pati ang mga mamamayan ng Santo Tomas ay mukhang pinagpipiestahan na ng maaga ng mga mandaragit. Kung nakinig lang sana ang mga tao na doon sa kuweba mamalagi, baka nakaligtas pa sila. Maaari silang mahimatay dahil sa lakas ng aura, pero hindi sila mamamatay. Ligtas sila sa kuweba dahil may bakod espiritual iyon na gawa ni Kuya Lino. Lumapit ako sa may bukana at tumingin sa itaas. Napakarami talagang nagkalat na mga mandaragit. Hindi pa rin kami pwedeng umalis dahil siguradong mabilis na kaming makikita. Lalo at maliwanag din ang buwan. Naging isang bangungot sa akin ang gabing iyon dahil nakikinig ako ng palahaw ng mga taong pinaglalaruan at kinakatay ng mga mandaragit sa itaas. Muli kong naalala si Kuya Lino at doon na naman muling bumuhos ang aking luha. Hindi ko alam kung papaano ipapaliwanag sa lahat ang nangyari. Hanggang sa maalala ko, iyong narinig kong sigaw ng isang babae. Hindi malinaw sa akin kung guni-guni ko lang ba iyon, pero may naaalala talaga ako na may babaeng sumigaw at sinabing kung gusto naming makita ang katawan ni Kuya Lino, ay puntahan sa Santa Monica at dalhin ang dalagang birhen mula sa angkan ng mga babaylan. Sa tingin ko ay si Beth ang tinutukoy niya. Sino naman ako para gawin iyon? Ano yun? Kakalad ka rin ko si Beth para ipagpalit kay Kuya Lino? At hindi ko nga alam kung buhay pa ba talaga si Kuya Lino dahil naramdaman ko nga ang paghina ng aura niya hanggang sa tuluyang mawala. Tapos naalala ko rin na narinig kong sumigaw si Kuya Lino na kahit anong mangyari ay huwag kaming pupunta ng Santa Monica. Sino ngayon ang magdidesisyon kung pupunta ba kami doon o hindi? Wala rin ako sa posisyon para utusan si Beth na sumama at ialay ang buhay niya kapalit ni Kuya Lino. Ay,
Mukhang masisiraan na ako ng bait sa kakaisip ng desisyon na gagawin. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog. Nagising ako noong maramdaman ang init ng araw sa aking mukha. Dahan-dahan akong tumayo. Nakita kong tulog pa ang lahat ng mga kasama ko. Hindi naman kasi sila nasisinaga ng araw dahil nasa bandang loob pa sila. Una kong tinapik ay si Mang Manuel na naroon sa may tabi ko. Mang Manuel, tara na po. Gisingin niyo na ang mga kasamahan natin. Uuwi na tayo. Pupungas-pungas naman siya. Tapos isa-isang tinapik ang mga kasamahan. Naalala ko na may kape nga pala kami sa termos at may tinapay din. Kaya sinabi kong magkape na muna kami. Tahimik kaming lahat habang nakatulala na nakatitig sa kape. Ting-ting, anong gagawin natin ngayon? Tanong pa ni Mang Manuel. Sabi ko naman, kayo po Mang Manuel ay magpahinga muna pagka-uwi natin, pati itong mga kasamahan mo. Tapos mamayang hapon, magpa-meeting kayo. Paghandain niyo lahat ng mga kalalakihan. Sabihin niyo na maghanda sa isang malaking pag-atake ng mga mandaragit. Hindi natin alam kung mamayang gabi sila aatake. Maaaring hindi pa naman agad dahil marami pa silang pagkain dito. Pero mas magandang maghanda pa rin. Tapos maghukay na rin ng taguan sa ilalim ng mga bahay at patibayin ang mga bahay para hindi agad mapasok. Pakuan ng maigi ng tabla ang mga bintana at pintuan para hindi madaling mabaklas sa isang kalmot lang. Ako naman ay kukontakin ko ang backup na sinasabi ni Kuya Lino. Ipapaalam ko rin sa pamilya niya ang nangyari. Ting, ikinalulungkot namin ang nangyari kay Lino. Handa na po kami ni Kuya Lino Mang Manuel na maaaring mangyari ito. Lahat ng ganitong lakad ay meron talagang panganib. Hindi lang namin inaasahan na ganito kalaking panganib ang haharapin namin dito. Tapos na po ba lahat magkape? Tara, magsiuwi na tayo para makapagpahinga na rin kayong lahat. Wika ako pa sa kanila. Tumango naman ang lahat at nagsilabas na kami ng kuweba. Sa daan palang papababa ay may nakikita rin kaming patay na mga katawan. Ang iba ay mga putol na bahagi, braso o di kaya binti. Mukhang mga nahulog lang iyon mula sa itaas, iyong mga nilapa ng mga mandaragit. Hindi naman maipinta ang mukha ng mga kasamahan namin na tila nasusuka pa nga sa kanilang nakikita. Mabuti at tinabunan ko ng maraming dahon ang sasakyan kaya hindi iyon napansin ng mga mandaragit. Nagsisakay na nga kaming lahat at bumiyahin na papabalik ng San Pablo. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 180. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part. Lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exy, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon. Lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology
at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli nyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.